Praise the Lord everyone. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Isang pagbati sa pangalan ng Panginoon sa lahat ng mga kasama natin sa dakong ito at lahat ng kasama natin online. Praise God. Sa araw na ito mga kapatid, we will be celebrating the presence of God in our midst. Praise God. Hallelujah. At ito ay dakilang privilege. Hallelujah. That we are here gathering together, worshiping the name of the Lord. Hallelujah. And wherever you are sa mga kasama namin online, sama-sama po tayong magpuri at sambahin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan po ng ating paghahandog ng awit sa ating Panginoon. I sing praises to your name. Hallelujah. The name of the Lord Jesus Christ is worthy to be worshipped. Hallelujah. Worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. 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 I give glory to your name. Yes, Lord, we give glory to your name. Hallelujah. Your name is above every name, oh God. Glory to your name. Oh, for your name is great. Hallelujah, amen. And greatly to be praised. I give glory to your name. Oh yes, God, hallelujah. We give glory to your name. Glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For your name Is great and greatly to be praised. For your name is great. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Come on, hallelujah. Let's magnify the name of the Lord. Hallelujah. Come on, amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Let's give God the glory. Amen. Let's honor Him. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos sa umagang ito. Dakila at mapagpalang Diyos, muli po kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong dakilang harapan. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribilehiyo na ngayong umaga, patuloy na binibigyan mo kami ng buhay at kalakasan. Amang banal, maraming salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming sambahin at purihin sa espiritu at katotohanan. Pagpalain mo dakilang Diyos ang gawain ito. At minsan pa, mapagpala kami na iyong salita at mapagpala kami ng iyong banal na presensya. At samantalang kami po ay dadako, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong banal na salita, ihanda mo po ang aming mga puso, ihanda mo ang aming mga kaisipan, pagpalain mo ang aming mga kaluluwa at espiritu. Hallelujah. Katagpuin mo ang aming mga pangailangan sa umagang ito, sa lahat ng mga kasama sa dakong ito, at maging ang mga kasama namin online. Ikaw po ang magpala sa bawat isa. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, in the name of Jesus Christ. And everybody say amen. Misa pa nating palakpakan ng Diyos sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Glory be to the name of the Lord. Amen, 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 amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako na sa salita ng ating Panginoon from the book of Ephesians, chapter 1, verse 3. Ay ating pong babasahin. I'm reading from King James Version. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places
in Christ. Sa wikang Tagalog, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. At sa umagang ito ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon, the blessings of the Holy Ghost. Amen. Ang mga pagpapala ng banal na Espiritu. Amen. And you may be seated. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nakilala natin siya bilang source ng lahat ng mga pagpapala. Amen. Sa banal na kasulatan ay makikita po natin, mga kapatid, na ang tunay na pagpapala ay ang pagpapala, praise God, na pinangungunahan ng presensya ng ating pong Panginoon. Sa ating pong binasa ay ating pong nabasa ang tungkol sa pagpapala. Amen. O bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Amen. Kaya sa umagang ito ay ating pong talakayin, hallelujah, the blessings of the Holy Ghost. Amen. Bilang mga mananampalataya na naniniwala sa iisang Diyos, at naniniwala tayo na ang iisang Diyos ay mayroon pong tatlong kapahayagan, amen, or tatlong manifestation. Ang Diyos ay nagpahayag bilang Father in creation, and He was called the Son, or the Son of God in redemption, and Holy Ghost or Holy Spirit in regeneration. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay nalulubos, amen, ang buhay natin sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos. Hindi po tayo magiging tunay na mananampalataya kung wala pong pagkilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Mapalad po tayo sapagkat tayo po ay dumating sa generation na ang banal na Espiritu ay malayang ipinagkakaloob ng Panginoon. Ito po ay hinintay, mga kapatid, ng mga tao mula pa sa Old Testament. It has been prophesied, amen, that God will pour out His Spirit upon all flesh. And we thank God because in the New Testament, it has been fulfilled. Amen. Ito po ay natupad, mga kapatid. Praise God. At ang ating buhay ngayon bilang mananampalataya ay nagmumula, praise God, sa katuruan ng ating Panginoon Jesucristo at sa karanasan ng mga tao na kanyang dinisciple. Amen, praise God. Hindi lang sa salita ng Panginoon, kundi mismong nakaranas ng kapangyarihan at pagpapala ng banal na Espiritu. Amen. Bago ang Panginoon umakyat sa langit, siya po ay nag-iwan ng isang pangako, mga kapatid. Ito ay pangako na kanyang ibibigay, mga kapatid, or bababa ang Holy Ghost. Praise God. Ang Holy Ghost, mga kapatid, ito po yung indwelling presence of God in the life of believers. Amen. Ito po ay yung nananahang presensya ng ating Panginoon sa buhay ng mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon before His ascension, in the book of Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Ang salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng kapangyarihan. Amen. Nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng katagumpayan sa buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya. But
ye shall receive power. Amen. Ito po ay sinabi ng Panginoon, praise God, na tatanggapin ng mga mananampalataya, praise God, ang kapangyarihan. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, na ang buhay ng Kristiyano ay hindi totoo without the power of the Holy Ghost. Amen. We cannot be a true Christian, amen, a real believer of Jesus Christ without being indwelt, amen, by the Spirit of the Lord. Mahalaga na tayo po ay pinananahanan ng Espiritu ng ating pong Panginoon. In fact, ang Panginoon, mga kapatid, nagbigay siya ng Great Commission, pero sinabi niyang maghintay muna ang mga disciples. Amen. Wait in Jerusalem until you be endued with power from on high. At naganap, mga kapatid, they waited in Jerusalem. Amen. Ang Panginoon ay umakyat sa langit after ng 40 days na pananatili niya sa lupa after ng resurrection. At nung siya ay umakyat sa langit, mga kapatid, ang sabi niya sa mga alagad, maghintay kayo sa Jerusalem. And the 120 disciples waited in Jerusalem for the fulfillment of the outpouring of the Holy Ghost. And it happened in the book of Acts, chapter 2. Amen. The fulfillment. Amen. Nangyari po yan after na sila'y maghintay ng 10 days. Ang Panginoon ay nanatili ng 40 days sa lupa. Umakyat sa langit and he waited for 10 days. And after that, they received the Holy Ghost. So lahat ng hinintay nila ay 50 days, mga kapatid, after the resurrection. Amen. It was on the day of Pentecost, at ang ibig sabihin po ng Pentecost ay 50th. Ika-50. Praise God. Acts chapter 2 verse 1 up to 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. Ito yung katuparan, mga kapatid, praise God, nang dumating ang araw ng Pentecostes. Amen. Silang lahat, mga kapatid, ay nagsasama-sama doon sa upper room. And suddenly, mga kapatid, bigla, dumating ang ugong, mga kapatid, praise God, mula sa langit, na katulad ng humahagibis, praise God, na hangin, at pinuno ang bahay na kanilang kinalalagyan. Ito po ay sa upper room. Amen. At may napakita sa kanila, mga kapatid, na tila dilang apoy. At ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. Take note of that. Bawat isa, amen, tumanggap. Amen. Hindi lang siya isang buong apoy, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ang Holy Ghost ay binibigay ng Panginoon sa tao individually. Amen. Bawat isa. At ang napansin po natin dito, silang lahat ay napuspos ng Holy Ghost. At nagsalita sila ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. This is actually, praise God, the initial evidence of the Spirit or the baptism of the Spirit. Amen. Sila ay nagsalita ng iba't ibang wika ayon, hindi ayon sa gusto nilang sabihin, kundi ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu na kanilang salitain. This is the original, amen, disciples of Jesus Christ, amen, who experienced the infilling power, the outpouring of the Holy Ghost. Amen. At mga kapatid,
ito rin po ang tinatawag nating birth of the church. Sa panahon nito, dito ipinanganak ang church, mga kapatid. Hallelujah. Dito nagpasimula ang tinatawag na church or iglesia. In other words, the church was born in the power of the Holy Ghost. Amen. Ang iglesia ay pinanganak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito pong mga alagad, mga kapatid, praise God, ay pinagpala nung sila ay tumanggap ng Holy Ghost. Why? Because there are blessings, hallelujah, in receiving the Holy Ghost. Mayroon pong mga pagpapala, hallelujah, at pagpapala na hindi kayang tumpasan ng kahit ano. So mayroon tayong mga pag-uusapan ngayon, hallelujah, ano yung mga blessing na matatanggap natin when we receive the Holy Ghost. Amen. And I understand, marami sa atin mga kapatid, tumanggap na ng banal na Espiritu Santo. Ngayon, kung mayroon po sa atin, marahil, mga kasama natin, mga nakikinig sa atin, na hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu, na isupong sabihin sa inyo that the Holy Ghost is real. Amen. Ang Holy Ghost ay hindi po ito kathang-isip lang. Ang Holy Ghost ay hindi ito, mga kapatid, isang bagay lang, mga kapatid, na parang palaisipan sa tao kung totoo o hindi. Holy Ghost is real. This is God's indwelling presence. Amen. Hallelujah. Sa buhay ng mga mananampalataya. So ang una, mga kapatid, praise God, na pagpapala kapag tumanggap ang tao ng Holy Ghost is the sealing of the Spirit. Yung pagtatatak, mga kapatid, praise God, ng banal na Espiritu. In Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ang sabi po sa wikang Tagalog, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ang banal na Espiritu ay pagtatatak ng Diyos sa pagmamay-ari niya. Amen. Ibig sabihin, pag tinanggap natin ang Espiritu ng ating Panginoon, tinanggap natin ang tatak ng Diyos, hallelujah, na tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. So ito po, mga kapatid, ang tanda ng ownership ng ating pong Panginoon, na tayo ay sa Diyos. Hallelujah. Sapagkat tayo ay tumanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Kaya kung may magtatanong, ano ang tanda? Bakit tayo ay pag-aari ng Panginoon? Hallelujah. Ang sagot po ng salita ng Panginoon, tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Amen. Yan po yung tatak natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Hallelujah. At ang banal na Espiritu, mga kapatid, hallelujah, ay nagbibigay din sa atin ng pagpapala. Amen. The Spirit of illumination. Hallelujah. Ang ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng kaliwanagan. Amen. Sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 18 and verse 19, ganito ang sinasabi ng Bible. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. This is illumination. Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Praise the Lord.
Kapag ang tao ay tumanggap ng banal na Espiritu, ay tumatanggap tayo ng malawak na kaliwanagan, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, the eyes of your understanding being enlightened. So we receive spiritual enlightenment. Hallelujah. Ito po ay isang dakilang pagpapala. Alam niyo po, hindi natin maunawaan ang mga spiritual na mga bagay because the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Amen. Hindi tumatanggap ang natural man. Ibig sabihin, by nature, we are all spiritually blind. Amen. But through the power of the Holy Ghost, when we receive the infilling power of the Holy Ghost, we receive spiritual enlightenment. Mas naiintindihan natin ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang, maraming mga tao nahihiwagaan tungkol sa spiritual na mga bagay. Maaring nag-aral tayo ng mga bagay dito sa sanlibutan. Tayo ay nakatapos sa mga universities. Mayroon tayong mga narating sa secular world. Ngunit pagdating po, mga kapatid, sa mga bagay na spiritual, hindi po natin ito maunawaan without spiritual enlightenment. And it is by the power of the Holy Ghost, amen, that God gives us spiritual enlightenment. Nagkakaroon tayo, mga kapatid, ng kaliwanagan. Kaya marami ang mga mananampalataya na ngayon ay nagpapatutuo. Nung araw, marami tayong hindi naiintindihan tungkol sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi mahalaga sa atin noong unang panahon. Ngunit salamat, nung dumating ang Espiritu Santo sa ating pong mga buhay, hallelujah, praise God, nakita natin ang tunay na kahalagahan ng salita ng Diyos. Nakita natin ang tunay na kahalagahan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sapagkat tumanggap tayo ng spiritual enlightenment. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory be to the name of Jesus. Isang napakalaking pagpapala yung magkaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa mga bagay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang tao sa mundo hindi ma-appreciate ang Diyos sapagkat hindi maunawaan ang Diyos. Hindi ma-appreciate ang salita ng Panginoon sapagkat hindi nakikita ang tunay na value ng Word of God. Ngunit dahil sa Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, nakita natin, praise God, hallelujah, that nothing is more valuable, hallelujah, than the presence of God, amen, the Spirit of God in our lives, amen, and that the Word of God is so precious, napakahalaga sa buhay natin. Binigyan tayo ng understanding ng Panginoon through His Spirit that the Word of God is our guide, amen, sa ating mga buhay. Another blessing is the spirit of access and communion. The spirit of access and communion. Hallelujah. Nung araw, wala tayong communication and communion with God. We were all separated from the Lord because of our iniquities. But thank be to God. Hallelujah. When we receive the Spirit of the Lord, hallelujah, we receive the blessing of spiritual access and communion with God. Romans chapter 8, verse 15 and 16. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Hallelujah. So mga kapatid, hindi daw natin tinanggap ang espiritu, mga kapatid, ng bondage again to fear. Amen. Hindi natin tinanggap ang espiritu, mga kapatid, ng pagkaalipin. Amen. Sa takot. Kundi tinanggap natin ang spirit of adoption. Hallelujah. Whereby we cry, Abba, Father. Yung spiritual adoption, mga kapatid, tayo ay hindi dating connected sa Diyos. Dati tayo ay hindi, mga kapatid, anak ng Diyos. Nung tayo ay tumanggap ng Espiritu, we receive the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ang ibig sabihin ng Abba, Father, my own Father. Amen. Tinanggap tayo ng Panginoon bilang sarili niyang anak. Hallelujah. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpapatutuo, praise God, that we are the children of God.
tayo ay mga anak ng Diyos. Praise the name of the Lord. Kaya nga mayroon tayong kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa Espiritu. Kapag tayo tumanggap ng Espiritu Santo, tayo ay ipinanganak sa Espiritu. Amen. And by virtue of our spiritual birth, hallelujah, we become the children of the living God. Tayo po ay nagiging mga anak ng Diyos. And now, pwede tayong tumawag sa Kanya, Abba, Father, our own Father. Amen. Sapagkat tinanggap niya tayo bilang sarili niyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah, purihin ang Diyos. And in Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ayan, mga kapatid. Tayo daw, mga kapatid, ay lumapit na mayroong confidence, mayroong boldness unto the throne of grace. Alam nyo, pag anak ka ng Diyos, hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya. Hindi ka magdadalawang isip na lumapit sa Kanya. Ang isang anak, mga kapatid, na may pangangailangan, hallelujah, ay hindi nag-aalinlangan na lumapit sa kanyang ama. Amen. Hallelujah. Alam nyo, masarap pakinggan yung tinatawag ka ng iyong anak, Daddy. Kailangan kita. Amen. Tapos may kailangan po ako sa'yo. Praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid, maganda yun eh. At maipararamdam yung pagmamahal. Amen sa Panginoon. Di ba? Kapag ikaw ay magulang at nilapitan ka ng anak, sinabihan kang I love you, wow, hallelujah. Purihin ang Panginoon. At siyempre, ikaw na magulang, sasabihin mo sa iyong anak, I love you my son, I love you my child. Amen, praise God. That is communion, hallelujah. Yan po ay ugnayan, praise God. That is relationship. Amen. So hindi na tayo nag-aalinlangan, lumalapit tayo sa Panginoon. Let us come boldly unto the throne of grace. The throne of God is still the throne of grace. Amen. And in the throne of grace, we find mercy. We find grace to help in time of need. Nais ko ipaalala sa inyo, mga kapatid, ng ating Diyos ay Diyos na hindi mahirap lapitan. Amen. In time of need, ang Panginoon ay nandyan lang. He's just waiting for us to call unto His name. And He promised, when we call, He promised to answer us. Amen? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Dakilang bagay, mga kapatid, hallelujah, na tayo makalapit sa Panginoon. In fact, ang buhay natin, mga kapatid, ay tunay na napagpapala kapag tayo po ay laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya tayo mga mananampalataya, it is indeed a great privilege for us to approach the throne of God. When we wake up in the morning, hallelujah, our first priority, hallelujah, is to come to the presence of our great God, our Father in heaven. Amen. At ang Panginoon ay natutuwa, mga kapatid, kapag tayo nag-a-approach sa Kanya. Amen. Ako'y naniniwala na kung papaanong ang isang magulang ay nasasabik sa pagmamahal ng anak, sa paglapit ng kanyang anak, ganon din ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos natin ay may damdamin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kung saan ay tumatanggap siya, praise God, ng pagmamahal, tumatanggap siya ng pagkilala, tumatanggap siya ng pagpapahalaga. At lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ipinakikita natin na pinahahalagahan natin siya. Hallelujah, praise God, because our God is the God of love. Amen. He's the God of relationship. Amen. Hallelujah. We thank Him for this great opportunity to have communion with Him. Amen. Salamat sa Panginoon. Sapagkat walang kapangyarihan ng kasamaan na pwedeng makahadlang sa taong totoong lumalapit sa Diyos. Amen. Walang pader, mga kapatid. Walang obstacle na pwedeng magtagumpay sa isang tao, mga kapatid, hallelujah, na ang puso, praise God, ay talagang inilalapit sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa anumang paraan, yung mga lumalapit sa Kanya ay hindi niya itinatakwil. And we thank God, hallelujah, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid, nagkaroon tayo, hallelujah, ng direct connection,
Praise God sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit tayo mismo sa pamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Hallelujah. Kung ano mayroon ng Diyos, hindi niya pinagkakait sa atin. Amen? Nagbibigay siya ng kalakasan, nagpo-provide ng pangangailangan, nagbibigay ng kagalingan. Praise God. Hallelujah. At ang lahat ng yan ay natatanggap ng mga taong may opportunity, praise God, hallelujah, ng personal relationship, personal communion with God. At nangyayari lamang yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, praise God, na ating tinanggap sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. At mga kapatid, sa ating po pagtanggap ng Banal na Espiritu, amen, tayo na pagpapala, praise God, ng another blessing. The indwelling Spirit. Amen. The indwelling presence. Hallelujah. Ng ating pong Panginoon. Ang Panginoon, hallelujah, hindi lang po siya nagpaparamdam para dalawin tayo. Amen. In fact, ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang Espiritu Santo ay dumarating sa atin hindi para tayo dalawin, kundi upang tayo'y panahanan niya. Amen. We are the temple of the Holy Ghost. Amen. In 1 Corinthians 6:19, ang sabi rito, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Yan. Hindi daw ba natin mga kapatid nalalaman ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu, ibig sabihin, tahanan ng Espiritu Santo na siyang nasa atin, na ating tinanggap sa Diyos. At ang sabi po rito, ye are not your own. Hindi mo na pag-aari ang buhay mo. Alam niyo, ang lahat ng taong nag-alay ng buhay sa Diyos, amen, ay isinuko ang buhay sa Panginoon. Ang pagmamay-ari ng buhay ay hindi atin, mga kapatid. Praise God. Your life is not your own. My life is not my own. Amen. Ang buhay natin ay dapat sa Panginoon. And that's why God made this body His temple. Amen. Ginawa niyang templo ang ating pong mga katawan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Diyos na Espiritu, hallelujah, ay pinahalagahan ang katawan natin. Alam ng Diyos na lahat tayo ay nagkasala. Ngunit sa pamagitan ng ating paglapit sa Diyos, pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus, pinatatawad ang ating mga kasalanan, mga kapatid, at tinatanggap natin ang Banal na Espiritu ng ating pong Panginoon upang sa pamagitan ng pagpapatawad ni Kristo, mga kapatid, tanggapin natin ang tunay na paglilinis, pagdalisay ng ating mga buhay, at ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah, ay bumababa, nananahan sa atin, mga kapatid, and we become the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, glory to Jesus. Tayo mga kapatid, hallelujah, ay pagmamay-ari ng Panginoon. Kaya binibigyan natin ng laya ang Diyos na kumilos sa buhay natin. Binibigyan natin ng laya ang Panginoon na pangunahan ang buhay natin sapagkat ang buhay natin ay hindi atin. Nakakalungkot sapagkat sa panahon ngayon, maraming mga taong nagsasabing sila'y naniniwala sa Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi nangunguna sa kanilang buhay. Paano natin masasabi ng Panginoon ang ating Panginoon kung tayo ang nasusunod sa ating mga buhay? Let the Lord be the Lord of your life. Let God be the Lord of your life. Amen. If He is your Lord, hallelujah, He must be, amen, the Lord of every aspect, praise God, of your life. Lahat ng aspeto ng buhay, let Him be your God. Let Him be your Lord. Amen. At wag daw natin isang tawaging Panginoon kung hindi siyang nangunguna at nasusunod sa buhay natin. Hindi po bagay. Di ba? Tinawag mo siyang Lord, pero kung gusto niya, hindi mo naman sinusunod. Pero alam niyo po, masusunod natin ang kalooban ng Panginoon kapag tinatanggap natin ang Espiritu ng Panginoon.
Because in our flesh, without the inspiration of the Spirit of God, we cannot obey Him. Because the flesh is weak, but the Spirit is willing. Amen. Mahina yung laman, but thank be to God. Sabi ng Panginoon, I will pour out my Spirit upon all flesh. Kahit mahina yung laman, sa pagsisisi, tinatanggalan ng Diyos ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng pagsisisi at pagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. At pinupuspos niya tayo ng Espiritu, praise God, upang sa pananahan ng Espiritu ng Panginoon, ang kanyang kalooban, hallelujah, ay nai-enjoy nating gawin. Amen. In fact, we become spiritually inspired. Hallelujah. Amen. And even excited to obey His will sa ating mga buhay. Why? Because we are being energized. Amen. Praise God. By the Spirit of God. Amen. We receive the spiritual engine. Amen. Praise God. Internal engine sa buhay natin. Hallelujah. Upang magawa natin ang kalooban ng Panginoon. That's the power of the Holy Ghost. Everybody say amen. Nananahan siya sa ating mga buhay. Praise God. And we receive also the blessing, hallelujah, of living out of the Holy Spirit in our daily lives. Amen. We are not just believers, amen, of the Bible. Amen. We believe in the Word of God, and by the inspiration of the Holy Spirit, we'll live it out. Amen. Namumuhay tayo na ipapamuhay natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Kaya nga kapag tayo ay nakasuko sa Diyos at ang Espiritu ay nananahan sa atin, mga kapatid, magkakaroon po ng pagpapalang spiritual talaga ang buhay natin. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 9 and verse 10. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. So namumunga yung Espiritu, mga kapatid. Amen. Kabutihan, lahat kabutihan, praise God, at katuwiran. Amen. At katotohanan. And then verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Ayan, pinatutunayan nito, mga kapatid, kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon kapag mayroon tayong Holy Ghost, mga kapatid, ang outcome ng buhay natin, hallelujah, ay magiging acceptable sa Diyos. Katulad, mga kapatid, ng inisa-isang bunga ng Espiritu ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, ganito ang sinasabi ng Biblia. From verse 22 to 23, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Wow. Hallelujah. Ito yung bunga ng Espiritu. If we have the Spirit of God in us, if we are filled with the Spirit of God, hallelujah, then lalabas itong mga bunga nito. Amen? Kaya yung outcome, praise God, ng pagiging puspos ng Holy Ghost, ito yan. Amen. Alam niyo ba, lahat ng mga lumalabas sa buhay natin may pinanggagalingan yan. Amen ba? Pero hindi natin pwedeng pikihin, mga kapatid, to eh. Amen? Hindi po pwede. Praise God. Kaya nga, siyam yan eh. Praise the Lord. Bunga ng Espiritu. Pag-ibig, hindi puot. Katuwaan, hindi kalumbayan. Kapayapaan, hindi kagulumihanan. Pagpapahinuhod. Ayan, ibig sabihin ng pagpapahinuhod ay long-suffering. Amen. Praise God. Ibig sabihin ng pagpapahinuhod, mga kapatid, yung bang ikaw ay mapagparaya. Amen. Kagandahang loob, hindi po sama ng loob. Kabutihan, hindi po kasamaan. Pagtatapat, hindi pagtataksil. Amen. Kaamuan, hindi kabagsikan.
pagpipigil, hindi mapusok. Amen? Laban sa mga ito ay walang kautusan. Praise the Lord. So, napakaganda kung ang bunga ng Espiritu nakikita sa buhay ng mga tao. Di ba? Praise the Lord. Imagine nyo mga kapatid, kung ang lahat ng nakakahalubilo natin sa araw-araw ay puspos ng Holy Ghost. Amen. Imagine nyo ang mundo, mga kapatid. Kung ang lahat ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa totoo lang, napakaganda. Hindi man natin malahat ang tao, pero umpisahan natin sa mga interesado. Amen? Kaya kahit po ngayong umaga, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, kayo po ay interesado sa bagay na ito, pwede nyo po itong matanggap. Amen. Kung hindi nyo pa natatanggap, ibinibigay po ito ng Panginoon ng walang bayad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, another blessing na makikita natin mga kapatid, praise God, hallelujah, is the overcoming life through the power of the Holy Ghost. Overcoming life. Ang buhay na nagtatagumpay. In the world, mga kapatid, napakaraming challenges. Napakaraming labanan sa mundo, mga kapatid ko. Ngunit, salamat sa Panginoon, sapagkat nagtatagumpay tayo hindi dahil sa ating sariling lakas. Nagtatagumpay tayo hindi dahil sa tayo ay magaling. Bilang mga mananampalataya, ang lakas natin ay galing sa Diyos. Ang karunungan natin ay galing sa Diyos. Ang wisdom natin ay galing sa Panginoon. Kung tayo man ay nagtatagumpay, hindi natin nakakalimutan that without the Lord, we can do nothing. Ang sabi ng Panginoon, nabasa natin ito kanina, Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ang tatanggapin natin ay kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Why? Because we need power in order for us to be victorious. Hindi tayo magwawagi sa mga labanan sa mundo kung wala tayong power, wala tayong kapangyarihan. Amen. And we thank God, hallelujah, sapagkat ang kapangyarihan ng Holy Ghost ay higit pa sa kapangyarihan hinahangad ng mga tao sa mundo. Amen. Hallelujah. Tumatanggap tayo ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Kapangyarihan upang mamuhay bilang mananampalataya. At sinabi po rito, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Power to be witnesses of Jesus Christ. Amen. And that's why, hallelujah, we are not ashamed of the gospel of Christ. We share the word of God. Hallelujah. Maging ngayong umaga, hindi po namin ikinahihiya na ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Ang Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya. The power of the Holy Ghost. Hallelujah. At in-empower tayo ng Panginoon to be witnesses. Praise God. Tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon at yan ang ginagawa ng inyong lingkod sa umagang ito. Hallelujah. Being inspired by the power of the Holy Ghost, I am not ashamed to proclaim the gospel of salvation. Amen. Hallelujah. Yan po ang nangyari sa mga alagad. Nung natanggap nila ang Banal na Espiritu, mga kapatid, they boldly proclaimed the gospel. And that's why madali pong kumalat ang Ebanghelyo, mga kapatid, sapagkat ang mga taong puspos ng Espiritu ng Panginoon ay nagiging matapang, praise God, na mamuhay ng tama at ipangaral kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng 1 John 4:4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila. Lahat ng kapangyarihan ng sanlibutan, lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, mga kapatid, ang tinutukoy dito. Amen. Because greater is He that is in us, that is in you. Greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Kung alam natin ang nananahan sa atin ay mas dakila sa lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, hallelujah, mabubuhay tayo, mga kapatid, na mayroong confidence at mayroong pagtatagumpay. And that's why if you are a Holy Ghost-filled believer, you are not afraid of the devil. Amen.
Sinabi ng banal na kasulatan sa mga sumasampalataya, they shall cast out demons. Amen. Mananampalataya, hindi ka dapat matakot sa kapangyarihan ng kaaway. Why? If you have the Holy Ghost, amen, if you are filled with the Holy Ghost, you are filled with God's power. Because the Holy Ghost is the indwelling presence of God in us. Amen. Na hindi lang siya dumadalaw sa atin, kundi nananahan sa atin. Praise the Lord. Ang tunay na pinagpala, amen, ay pinagpala sa spiritual na buhay. Amen. Yes, we are blessed. Amen. Pinagpala tayo ng Espiritu ng ating pong Panginoon. At dahil sa Espiritu Santo, nilagay na ng Diyos ang pagtatagumpay sa atin. That's why the Bible says, you are more than conquerors. We are more than conquerors. We are victorious, brothers and sisters. Hindi po tayo talunan. Tayo po ay nananagumpay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, kapag may naramdaman kayo na may mga presence ng kasamaan, amen. Praise the Lord. Sanang gagaling ang lakas natin. Galing sa presence ng Panginoon. And don't forget, believers, you are filled with the Holy Ghost. Keep on praising Him. Keep on worshiping Him. Keep on serving Him faithfully. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, pahalagahan natin lagi ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Tayo ay pinagpala, mga kapatid, ng presensya at Espiritu ng ating Panginoon. And now, the greatest blessing that we have is God in us. Amen. Christ in you. Amen. Ang Panginoon na nasa atin. Ang buhay na ito ay nagkaroon ng value dahil pinanahanan ng Kristo. Amen? Kung mayroon tayong mga nakikinig ngayon, maaaring ang buhay mo, kaibigan, sa tingin mo minsan walang value, sa tingin mo wala ng halaga, bakit hindi mo tanggapin si Kristo? At hayaan mo siyang pasimulan, i-define ang iyong buhay. And I tell you, hallelujah, in the eyes of God, you are precious. Mahalaga ka sa tingin ng Panginoon. Ano man ang buhay mo ngayon, kaibigan, pwede kang pagpalain ng Diyos. Pasimulan mo sa pagsuko sa Diyos. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin ang kapanganakang muli. Tanggapin ang Espiritu Santo. Hallelujah. Tanggapin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa iyong buhay at magpapasimula na totoong pagbabago sa iyong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. Kapag mayroon kang Holy Ghost, mayroon kang bagong identity. Amen. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. You are living for God. Hallelujah. At dahil dyan, kasama mo ang Panginoon at nananahan sa iyo. Praise God. Wherever you go, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will be with you. Mga mananampalataya, hallelujah, we are so blessed. Hallelujah. Praise God. Tayo'y pinagpala ng presensya ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos sa buhay. Pwede bang tumayo tayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. At misa pa nating purihin, sambahin. Hallelujah. Luwalhatin ang ating Diyos sa buhay. Glory be to the name of Jesus. At habang tayo nagbubulay, mga kapatid, hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's come to the presence of the Lord. Remember that our body, according to the Bible, is the temple of the Holy Ghost. Amen. When we come to the Lord, hallelujah, with a spirit of humility and a spirit of surrender, then God will bless our lives with His anointing, the presence of the Holy Ghost. Once again, brothers and sisters, it is indeed a great privilege for us to come to the presence of the Lord. Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hallelujah. Come on, amen. The presence of God
Amen is here. Hallelujah. Kung hindi mo pa tinanggap ang Espiritu ng Panginoon, the Lord is knocking at the door of your heart. Amen. Pagbuksan mo ang Panginoon, anyayahan mo siya. Hallelujah, praise God. Come on, amen, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, hallelujah. In the presence of God there is peace. There is joy, amen, hallelujah. In the presence of God there is rest. Amen, 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 amen. Minamahal na kaibigan, kung sa buong buhay mo, malimit mong nararamdaman ay presensya ng problema, ang nararamdaman mo stress, depression, bakit hindi mo pagbuksan ng Diyos ngayong umaga at maranasan mo ang kakaibang buhay sa presensya ng Panginoon? Kung hindi mo pa napagsisihan ang iyong kasalanan, pagsisihan mo, kaibigan, isuko sa Diyos, isuko sa Diyos. At habang tayo nagpapakumbaba sa Panginoon, nagsisisi sa ating mga pagkakasala, hayaan nating hipuin tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hayaan nating panahanan tayo ng Kanyang presensya. Hallelujah, glory to God, hallelujah. Hallelujah. His presence. Sige kapatid, amhin mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, praise God. Kung hindi ka pa nakatanggap ng Banal na Espiritu, hallelujah, ay malaya mong tanggapin ang Espiritu ng Panginoon. Maging ikaw na nasa tahanan. Kung ikaw ay buong puso, nagsisi sa iyong kasalanan, hallelujah, at bukas ang iyong puso para sa Panginoon. Purihin mo ang Diyos sa buong puso. Magbigkas ka ng pagsamba sa Diyos. Hallelujah. Amen. At hayaan mong ikaw ay mapuspos ang Espiritu. Magsalita ng mga wika sa presensya ng ating Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, in the name of the Lord. In the name of the Lord. Come on, hallelujah. Hallelujah. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Yes, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory to God in His presence. Hallelujah, in the name of the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige, sambahin natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Let God be magnified in your life. Amen. Hallelujah. Your body is the temple of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige, sambahin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. In His holy presence, in the name of Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. There's nothing like the presence of
Ang sabi ng banal na kasulatan, the Lord inhabits the praises of His people. Ang Panginoon ay nananahan. Nananahan ang Panginoon sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Hallelujah. Kung ang Panginoon ay nananahan sa pagpupuri ng kanyang mga anak, magbigkas tayo ng mga papuri sa Diyos. Come on, people of God. Express your praise. Amen. For the Lord inhabits the praises of His people. In the name of Jesus. Come on, amen. Yes, hallelujah. Amen. Sige mga kapatid, sambahin natin ang Diyos. Ang Diyos ay nalulugod sa ating mga pagsamba. Luwalhatiin natin siya na buong puso. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Dakilang Diyos, sinasamba ka namin. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, glory to God. Oh, blessed be your name, blessed be your name. Blessed be your name, oh Lord God, hallelujah. Hallelujah, be magnified, oh Lord, in our worship, oh God. Be magnified, oh God, hallelujah. Yes, hallelujah. We give you the highest praise, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, amen, hallelujah. Yes, in the name of Jesus. In the name of the Lord, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Hallelujah. Kung ikaw ay may karamdaman, hallelujah, magpuri ka sa Panginoon, hallelujah. Yes. Let the presence of God dwell in your heart, amen. Be healed as you believe, as you worship the Lord. Yes, in the name of Jesus, hallelujah. May karamdaman ka as you worship God in spirit and in truth, hallelujah, trusting. Praise God, hallelujah, in His holy name. Receive your healing in the name of Jesus. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Minsan ako pumunta sa isang lugar. Amen. Sa province, mga kapatid, ang sabi niya, Pastor, habang ako'y nanunood sa inyong pangangaral at sumusunod sa panalangin, ako po ay tumanggap ng instant healing. Amen. Hindi ko alam kung ilan ang katulad niya. Amen. But I believe God is still the same. Amen. May kapangyarihan ng Panginoon na hindi matatawaran, mga kapatid. Hallelujah. In the name of Jesus. Kung kayo po ay nanonood ngayon at kayo po ay may karamdaman, mananalangin po tayo. At katulad ng aking nakausap minsan, amen, hindi niya alam na magkikita kami. Hindi siya nakapagpatutuo sa ating FB page, pero siya ay nagbigkas ng kanyang testimony. She was instantly healed. Amen. Kaya ngayon tayo mananalangin, maging ikaw ay narito o nasa online, kung ikaw ay may karamdaman, itaas mo ang iyong kanang kamay sa Panginoon at ang kaliwang kamay ay nasa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung ikaw ay nananampalataya,
you can receive miracle of healing in the name of Jesus. By the power of the Word of God and by the authority of the name of Jesus Christ, sinasaway ko ang karamdaman sa katawan na yan. Pangalanan mo kung anong karamdaman mo. Name it. In Jesus' name, karamdaman na nabigkas ng may katawan na yan, ikaw ay aking inuutusan na lumayas sa katawan na yan at huwag ka nang babalik. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos, hallelujah, sa kanyang pagkilos. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the name of the Lord. Praise God, praise God, praise God. At kung kayo po ay tumanggap ng kagalingan, saan man po kayo nanggagaling, saan mang lugar kayo naroon, huwag po kayong mag-atubili. Isang pagpapala sa amin, isang inspirasyon para sa amin, ang mabalitaan kung paano kayo kinilos ng Panginoon. Umarahil kayo po ay napagpala ng pangangaral, napuspos kayo ng Banal na Espiritu. Amen. Kahit kayo ay nasa bahay, makipag-ugnayan po kayo at magpatutuo po kayo upang maluwalhati natin ang Diyos. Maitaas natin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa isang dakilang pribilehiyo na kami po ay narito. Amen. Sa isang gawain, Panginoon, naramdam namin, O Diyos, ang iyong banal na presensya. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pagkilos ng iyong Espiritu sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy kang manahan sa amin. Hallelujah. At gabayan mo ang aming mga buhay sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, panahanan mo kami. Sapagkat naniniwala kami, ayon sa iyong salita, na kami po, ang aming mga katawan, ay templo ng Espiritu Santo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, lahat ng mga nakasama namin. Hallelujah. Salamat sa mga pinagaling mo. Salamat sa mga pinuspos ng Espiritu Santo. Hallelujah. At minsan pang pagpalain mo, Lord, ang bawat isa ng marami pang mga spiritual na pagpapala. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minsan pa natin purihin ang Diyos sa buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. At minsan pa, mga kapatid at mga kaibigan, buong puso po kami nagpapasalamat sa inyong ibinigay na panahon sa umagang ito. Minsan pa, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa buhay. Thank you and God bless us all.